Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagtatanggol ni Apostol Pablo sa sarili sa harap ni Haring Agripa. Napag-aralan natin nung nakaraan na matapos maiharap ni Gobernador Festo si Apostol Pablo kay Haring Agripa at maisaysay ang mga pangyayari tungkol sa kanya, pinahintulutan ni Haring Agripa si Apostol Pablo na magsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap niya. Iniuna ni Apostol Pablo ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita. Yan tayo sa unang bilang. Anong sinabi ni Pablo nang magsimula siyang magsalita sa harap ni Haring Agripa? Ito sagot. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Mga kapatid, humarap na si Apostol Pablo sa hari. Nung una sa Sanhedrin lang, sa kapulungan ng mga Hudyo. Mataas na kapulungan ng mga Hudyo. Pagkatapos ay kay Gobernador Felix. Pagkatapos ay kay Gobernador Festo. Pero hindi nalunasan yung suliraning iniharap ni Apostol Pablo. At ito nga, humarap na siya sa hari. Sa harap ng hari, sinabi niyang, itinuturing kong mapalad ako para ipagtanggol ang aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo sa akin. Puro paratang. Puro fabricated na mga sumbong ang iniharap laban kay Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo, palibhasa ay tunay na sugo ng Diyos. May patnubay ng Panginoon Diyos sa pagtupad ng kanyang ministeryo. Mga kapatid, binigyan siya ng Diyos ng tapang, ng lakas ng loob para harapin ang mga namiminuno tungkol sa kanyang usapin. Yan tayo sa kasunod na bilang. Matapos makuha ni Pablo ang pansin ni Haring Agripa upang siya'y pakinggan, paano niya sinimulan ang pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Ito sagot. Basahin natin. Sinabi niya na alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Sa makatwid, tinitindigan ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya, kaya siya ay naninindigan sa harap ng hari o ninuman na ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Ano ba ang kanyang pananampalataya? Na kung ano yung pangako ng Diyos sa mga ninuno, yung pangako ng Diyos sa 12 lipi, kaya taimtim silang sumasamba sa Diyos gabit araw, yun din ang kanyang inaasahan na gagawin ng Diyos sa kanya. Kaya, ang tanong niya, bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto, ng mga Hudyo, yung kanyang pananalig na muling bubuhayin ng Diyos ang mga patay? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Pablo tungkol sa naging pagtrato niya
sa mga Kristiyano nung una? Ito ang sagot. Akala ko rin nung unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga pangulong saserdote ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Kung ganoon, sa harap ng hari ay pinatunayan niya na dati siyang mang-uusig sa iglesia. Siya ay nasisiyahan na gumagawa siya ng masama laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Kahit saan siya makarating, hindi lang sa Damascus na doon siya tinawag. Hindi lang sa Jerusalem, kundi sa lahat ng mga dako na pinagsuguan sa kanya ng Diyos. Pinanindiganan niya ang tunay niyang pananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Pablo na nangyari sa kanya kaya nagbago ang pakikitungo niya sa mga Kristiyano? Ito sagot. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga pangulong saserdote. Nang katanghaliang tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Ebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Sa kabila ng pag-uusig na ginawa niya sa iglesia, tinawag siya ng Panginoong Hesukristo. Mahimalang pagtawag nung siya ay papunta sa Damasco. Doon siya isinugo ng Panginoon Diyos para ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman ang maraming mga tao para sila'y maligtas sa araw ng paghukom at mabigyan ng pagkakataon sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang tumawag kay Apostol Pablo. Nasa langit na ang Panginoong Hesukristo noon. Pero nagsalita siya kay Apostol Pablo samantalang siya ay patungo sa Damasco upang usigin ang mga Kristiyano roon. Pero dahil sa pagtawag na yon ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pablo, nagbago ang pakikitungo niya sa mga Kristiyano. Sinabi niya yon sa harap ni Haring Agripa. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Pablo na ginawa niya nang makita niya ang pangitaing iyon o yung pagtawag sa kanya? Ito sagot, dahil dito Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y dinakip ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangka ang patayin.
Ngunit hanggang ngayon tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Habang sinasalita ni Pablo ang mga bagay na ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili, anong ginawa ni Gobernador Festo na naroon din sa paglilitis na yon ng Haring Agripa? Yan tayo sa sagot. Malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Sa makatuwid, yung mga ipinahayag ni Apostol Pablo na nangyari sa kanya, yung paninindigan niya, yung pagbabago niya sa pagtrato sa mga Kristiyano, itinuring yon ni Festo na kabaliwan. Diyan tayo sa kasunod. Ano itinugon ni Pablo kay Gobernador Festo sa sinabi niyang yon? Ito sagot, hindi ako nababaliw. Kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko'y mga salita ng katinoan at pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Kaya tinitindigan ni Apostol Pablo, hindi mali. Hindi kasinungalingan ang kanyang ipinapahayag, kundi ang mga sinabi niya'y salita ng katinoan at pawang katotohanan. Naninindigan si Apostol Pablo na ang kanyang ipinapahayag bilang ministro, bilang sugo ay pawang katotohanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ni Pablo kay Haring Agripa matapos niyang salitain ang lahat ng ito at ano ang naging tugon ng hari? Ito sagot, Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Kung ganon, sa sinabing yun ni Apostol Pablo, pati si Haring Agripa ay hinihikayat niya na sumampalataya, na manalig sa tunay na aral Kristiyano. Kaya ang sabi ni Haring Agripa sa kanya, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ni Pablo sa tanong na ito ni Haring Agripa? Ito sagot, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Kaya hindi lang si Haring Agripa ang gusto niyang mahikayat din sa tunay na pananampalataya, kundi lahat ng mga nakikinig sa pagkakataon yun sa kanya. Maliban na lang doon sa mga tanikala, sapagkat nakatanikala siya noon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Matapos marinig ang pagtatanggol na ginawa ni Pablo sa sarili, anong ginawa ni Haring Agripa, Gobernador Festo, Bernice, at lahat ng mga nakaupong kasama nila? Ito sagot, tumayo sila, lumabas at nag-usap-usap, sinabi nilang ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol, na kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Walang nakitang anumang dahilan. Si Haring Agripa at mga kasama niyang duminig sa kaso ni Apostol Pablo upang mahatulan siya ng kamatayan o pagkabilanggo. Nag-usap-usap sila. At yun nga ang kanilang napagkaisahan. Walang dahilan para hatulan at ibilanggo ang taong ito. Maaari na siyang palayain. Subalit, dahil hiniling ni Apostol Pablo
na dumulog sa emperador, kaya pinagpasyahan nilang dalhin siya sa Roma para iharap siya sa emperador upang dinggin ang kanyang kaso. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, pwede namang humatol yung hari. Katulad din naman ng mga gobernador. Pwede silang humatol doon sa kaso na isinampa laban kay Apostol Pablo. Pero bakit hindi sila nagpasya? Sapagkat isinasaalang-alang nila yung sasabihin ng mga Hudyo, ng mga nagreklamo kay Apostol Pablo. Ano pa't naghuhugas kamay sila na ayaw nilang sila ang masisi sapagkat ang gusto ng mga Hudyo patayin si Apostol Pablo. Kung magpapasya nga sila na palayain si Apostol Pablo, kokontrahin nila yung kagustuhan ng mga Hudyong nagparatang at umuusig kay Apostol Pablo. Di hindi inilalapat ang tamang katarungan. Kailangan pang dalhin sa Roma dahil sinabi ni Apostol Pablo na haharap siya sa emperador para yung emperador ang magbigay ng hatol, ng pasya kay Apostol Pablo. Itong nangyaring ito kay Apostol Pablo ay nangyayari rin sa panahon natin ngayon. Nangyayari rin yan. Hindi lang sa mga gobyerno, sa mga pamahalaan, kundi sa iglesia. Yung dapat hatulan para mabigay ang katarungan ay binibinbin. Hindi iginagawad. Pinatatagal, tinatakpan. Paano maayos ang bayan? Paano maayos ang iglesia? Kung merong pagtatakip na ginagawa sa katibalian, sa kawalang katarungan, dapat ang maghari ang katarungan ng Diyos. Pag-aralan nga natin kanina sa katandaan, ang Panginoon Diyos ay makatarungan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pero ang napansin ninyo sa kasaysayan ni Apostol Pablo, hanggang sa harap nino man, titindigan niya ang katotohanan, ang tamang aral sa harap nino man at sa harapan ng Panginoon Diyos. Pag-aaralan natin sa susunod nating pagtitipon ang naging paglalakbay ni Apostol Pablo patungo sa Roma para humarap sa emperador. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagtatanggol ni Apostol Pablo sa sarili sa harap ni Haring Agripa. Tumayo kayo, mga kapatid, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga aral mo na patuloy naming tinatanggap sa panahon ng aming pagsamba. Kaya mo niloob na lumawak pa ang aming kaalaman sa kasaysayan ng mga unang lingkod mo para matutuhan namin ang dapat din naming gawin sa harap ng mga pag-uusig ng panggigipit para pinsalain ang mga lingkod mo. Salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Nangyari man ang ligalig sa iyong bayan, hindi man naghahari ang katarungan dahil sa kasamaan ng kasalukuyang mga tagapanguna, subalit nariyan ka, Ama, na patuloy na naggagawad ng iyong katarungan at katuwiran. Ang katunayan, kami ay pinamamalagi mong nakapaninindigan sa panig ng mga aral na tinanggap namin sa sugo at sa naunang pamamahala. Sumasampalataya kami dahil sa tunay naming paninindigan, namamalagi hindi lamang ang awa, ang biyaya mo, ang pagtulong sa amin sa araw-araw, kundi ang karapatan namin sa pagtatamo ng kaligtasan sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak. Panginoong Hesukristo,
Pagbalik mo, huwag mo po kaming kalilimutan. Alalahanin mo ang mga naging pagtitiis at pagsasakit namin, alang-alang sa iyong iglesia at sa pagtupad ng tungkuling kaloob niyo ng Ama sa amin. Panginoon, patatagin mo pang aming pananampalataya at pag-asa. Anumang pagsubok ang ipahintulot pa ng Ama na maranasan namin, mapagtagumpayan namin, kasama ng mga anak namin, makapanindigan kaming lahat sa aming kahalalan. Ama, umaasa kaming dininig mo po kami, lubos na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Pinagpala mo kaming lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.